Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay aming iuulat sa inyo kung ano ang syllabus na para lang Bulacan State University. Kung paano nila ituturo sa kanilang mga mag-aaral ang gagawin ng kanilang aralin o kanilang kurso. Sa kursong Variety at Variasyon ng Wika. Ang unang paksa nila na tatalakayin sa kurso ito ay ang paksang tungkol sa wikang Pilipino, ang wikang pambansa. Pag sinasabi natin wikang pambansa, ito ay ang pambansang wika na nagsisilbing daluyan ng komunikasyon sa iba't ibang rehiyon. Ayon sa saligang batas noong 1987, idineklara na ang wikang Pilipino ay ang pambansang wika. Sinasaad dito na ang wikang Pilipino ay dinamiko. Pag sinasabi natin dinamiko, ito ay nagbabago, patuloy na nagbabago sa mga susunod pa ng mga panahon. Ngayon ay ang pangalawang paksa na tatalakayin nila o ituturo ng isang sa kursong Variety at Variasyon ng Wika ay ang paksang tungkol sa mga variety ng wika. Mayroong iba't ibang klase ng variety ng wika. Halimbawa, idiolect, sociolect, dialect, ethnolect, at pidgin o Creole. Pag sinasabi natin dialect, ito ay ang wika batay sa rehiyon. Halimbawa, pag sinasabi natin wika batay sa rehiyon, ay halimbawa nito ay ang wikang Cebuano. Ito ay ang wika o dialekto na ginagamit sa rehiyon ng mga taga Cebu, Negros Island at iba pa na nasa Region 7. Ito ang kanilang dialekto na ginagamit. Iba pang halimbawa ay ang sociolect o ang variety na sociolect. Ito ay wika batay sa antas ng lipunan. Halimbawa nito ay ikaw ay mayroong isang doktor. Ang kanilang wika o ang variety na kanilang wika ay katulad ng mga diagnosis. Ang mga wika ito ay sociolect o na nakapahayag sa sociolect na bahagi. Iyon, aalamin natin kung ano ang kaibahan ng homogeneous at heterogeneous. Pag sinasabi natin homogeneous, ito ay nakapaloob lamang sa maliit na bahagi ng bansa, katulad na lamang ng komunidad, isang komunidad. Ito ay ang wikang homogeneous sa komunidad ng Mabinay. Ang wika na ginagamit nila ay wikang Cebuano na nakapaloob lamang sa lugar na ito. Kaya tinatawag ito na maliit na wika o wikang homogeneous na wika. Pag sinasabi naman natin na heterogeneous na wika, ito ay wika na nakapaloob sa ng iba't ibang mga kultura, mga rehiyon at mga dialekto, katulad ng isang bansa. Ang halimbawa nito ay isang bansa. Dahil ang isang bansa ay mayroong iba't ibang mga dialekto na ginagamit, iba't ibang wika na sinasalita at na ginagamit nila sa kanilang pang-araw-araw na komunikasyon. Ang susunod na paksa ay tungkol sa una, pangalawa at pangatlong wika. Pag sinasabi naman natin na unang wika, ito ay wika na natutunan mula pagkabata. Tulad na lamang na ikaw ay gipanganak sa Mabinay. Sa wika na inyong namatan is ang wikang Cebuano o tinatawag natin Bisaya. Iyon ay iyong unang wika. Samantalang ang pangalawang wika naman ay ito ay ang wika na natutunan mo pagkatapos ng unang wika. Halimbawa, ang wikang Pilipino na ating pinag-aaralan sa paaralan. Ang wikang Ingles naman din. At ang panghuling wika o ang pangatlong wika naman, ito ay ang wika na natutunan mo sa iba't ibang pagkatapos ng una at ang pangalawang wika. At yun ang
tulad ng bata, baybayin, at kulitan. Sumunod naman ito ang panahon ng Kastila. Nang dumating ang mga Kastila, ipinatupad nila ang Espanyol bilang wika na gagamitin sa pamahalaan at simbahan. Subalit, karamihan sa mga Pilipino ay patuloy pa rin gumagamit sa kanilang sariling wika sa kanilang pag-uusap. Kaya sumunod nito ang panahon ng Amerikano. Nang dumating ang Amerikano, itinuro nila sa atin ang wikang Ingles, na ito ay naging pangunahing wika bilang pangunahing wika sa pamahalaan at paaralan. Ngunit hindi pa rin nila naalis sa pagpapahalaga ng mga Pilipino ang sarili nilang wika. Kaya pagkatapos ng panahon ng Amerikano, paglipas ng mga ilang taon, dumating ang taon 1935, at dito ay tinatag sa taon na ito sa komisyon ng wikang pambansa sa bisa ng Commonwealth, Batasan, BLG 184 na magpanukala ng isang wikang pambansa. Kaya dumaan ang 2 taon at dumating ang taon 1937, at ito ay panahon ng ating Pangulong Manuel L. Quezon, at pinili niya na ang wikang Tagalog ay maging batayan ng wikang pambansa. At ito ay naging opisyal na wika na gagamitin sa pamahalaan, kasama dito ang wikang Ingles. Pagkatapos ng 1937, dumaan ang mga ilang taon at dumating ang taon 1959. Sa taong ito, pinalitan na ang tawag ng wikang pambansa mula sa wikang Pilipino hanggang sa mas malawak na konseptong wikang Filipino. Kaya from wikang Pilipino
nag-base siya sa ating mga imahinasyon sa ating utak. Yung mga hindi totoo ng mga kwento, yung mga ganon. So, dito sa imahinatibo, ginagamit natin ang wika sa malikhaing paraan tulad na pagbibiro o pagsasalaysay ng mga imahinasyon lamang, yung mga hindi totoong kwento. So, halimbawa nito, basic na halimbawa is yung pagbibiro mo sa kaibigan mo o pagbibigay mo ng mga kwento na hindi naman mga totoo. So, yun ang halimbawa na imahinatibo. So, ano nga itong gamit ng wika sa lipunan? Una ay ang instrumental, pangalawa, regulatory, pangatlo, interactional, pang-apat ay ang personal, panglima is heuristic o pang-anim is informative at ang panghuli is imahinatibo. So, yon ang pitong gamit sa wika ng salipunan. Kaya naiintindihan ng ba ang kasaysayan na ang gamit ng wika sa lipunan? Mabuti naman kung ganon. Ngayon, dumako tayo sa panglimang topiko at ito ay iuulat ni Binibining Elizabeth. At ngayon, dumako naman tayo sa pangalawang topiko. Ito ay panlipunang variety. Ito ay tumutukoy sa iba't ibang anyo ng wika na nabubuo batay sa kultura, grupo, henerasyon, gawain ng tao sa lipunan. Ito ay ipinapakita na ang wika ay nagbabago-bago. Depende kung sino ang gumagamit nito at sa anong sitwasyon ito gagamitin. Halimbawa, wika sa comment. Ito ay may sariling terminong ginagamit online tulad ng pagpaikli ng salita at emoji. Pangalawa ay ang wika ng kabataan na naglalaro ng Jota. Ito ay may jargon o espesyal na salita tulad ng noo at gigi at mga bagong termino. Pangatlo ay ang Gigimon at Filipino slang. Ito ay iba't ibang paraan ng pagsasalita, pagsusulat na may kakaibang spelling. At ang pang-apat naman ay ang lingwaheng Pinoy ng bilyar. Ito lamang ay ginagamit ng mga taong naglalaro ng bilyar. At ang pangatlo naman ay ang pag-okupasyong variety. Ito ay uri ng wika na ginagamit sa partikular na trabaho at posisyon. At ito ay tinatawag na rehistro ng wika. Halimbawa, wika ng sikuratoria. Ito ay may teknikal na termino ginagamit ng kliyente at therapist. Pangalawa naman ay ang rehistro ng pagbabalita tungkol sa lagay ng panahon. Ito ay gumagamit ng scientificong mga salita tulad ng pressure area at tropical depression.